Basa tayo sa Telegram group natin. May official Telegram group kami. Andyan sa May tanong! Nasa description yung link. Kung ayaw gumano ng link, search nyo lang sa Telegram. Anti-Support Social Club. Alright? Sabi ni Saddam, ayan, nilalagay nila yung pangalan. Sabi ni Saddam, shoutout sa'yo, Saddam. Shoutout, Saddam. Okay lang ba na hayaan kong magstay sila kahit naglolo ko sila sa partner nila at pero pumupunta pa rin sila sa akin? Tangin, ang dami, no? Sila plural Ano lalaki? Lalaki nagtanong, sa madaling sabi, sila di mga babae. May mga babaeng nagchichit sa mga partner nila para pumunta sa kanya. Tangin, ang ongos. Okay lang. Tangin, ang ongos, no? Pimpin? For me, okay lang. Basta kung pumupunta sa kanya. Nagchichit sila doon, papunta sa'yo. Yeah. Kaysa naman yung nagchichit sa'yo, papunta doon. Yeah. Di ba? Mas okay na yung alam mo. Sabi ko nga sa inyo, mas okay yung alam mo na nagdolo ko yung babae, papunta sa'yo, kaysa naman wala kang alam. Oo, kaysa hindi mo alam. Diba? Kasi at least doon makapag-adjust ka, makapag-condom ka, di ba? Hindi mo na siya iroro. Diba? Okay yun sa health mo. At hindi ka mentally fucked up kasi nga aware ka, alam mo gagawin mo Tapos dagdagan mo pa ng panonood sa SSC. So, talagang aware ka, diba? Ang lakas. Enjoyin mo lang, tol. Tapos kung kaya mo na utusan sila, palinis mo yung bahay mo, puta gawin mo. Gawin mo na. Papunta sa ibig sabihin, pag pumupunta sa yung babae, kahit may ka-relationship yan, putangin na. Sobrang lupit mo, ibig sabihin, bro. And, again, yung baka kasi sabihin ninyo, no, ang key point kasi dito is pumupunta sa kanya yung babae. Which is para sa akin, enabler, no? Enabler naman kayo. Pumupunta yung babae sa kanya. Yeah. So, meaning to say, ang walang babaeng kaso. lumalapit sa'yo ng kusa, bro, that means, ikaw bilang lalaki, may nakikita sila sa yung kalupit-lupit. Yeah. Ibang usapan yan, bro, pag yung mga lalaki na alam nilang nag-cheat yung babae, pero ang problema, sila yung naghahabol dun sa babae na may boyfriend. Para sa akin, simping yun at talagang susupot-supot ka talaga. No? Kasi, alam mo nang may boyfriend, hinahabol mo pa. Diba? So, naghahabol ka ng... Alam mo yun, hinahabol mo yung meron Delikado rin yan, pati. So, ng angas, pero maangas siya, no? So, the fact na pupunta sa yung babae, that means, parang wala kang kasalanan doon. Ay, hindi yung pupunta sa akin, Naging issue din namin yan, like, for example, kasi nagkaroon ako ng parang, ano man tawag dito? Money-making house. Tapos andun yung mga tropa ko. Si Wada na nagagalit kasi may mga tropa ako na paiba-iba yung naiuuwing babae. Ano ba yung ginagawa mo? Enabler ka, ganto ganyan, enabler ka. Hinahayaan mo silang ganyan, ganto ganyan. Ako sabi ko lang, pinwersa ba? Nakita mo ba pinwersa? Hindi naman pinwersa Yung babae yung pumunta. Sabi ko, hanggat walang pamumuwersa dyan, hanggat walang pamumuwersa, pamimilit, wala akong problema dyan. Bahala sila dyan. Pero pag nakikita ko na puta, pinupuwersa, ay, yun doon ako, negative. Usapan na yun. Ibang usapan yun. Pero ikaw ba bilang boss dun sa money-making house nyo, dapat ba na pakialaman mo yun? Yung relationship? Sa akin, hindi. Kasi parang ganun yung gusto mangyari ni, Sa akin, hindi. Kumbaga sa akin kasi, hanggat nagagawa nila on time, yung mga gusto kong gawin nila, yung mga gusto kong ganapan nila, regardless kung kumantot sila ngayong araw ng 10 ulit, basta nagagampanan mo yung gusto kong gampanan mo. Diba? Hindi ka low energy dito kasi kumantot ka ng 10 ulit ngayong araw. Sa akin, okay lang. Hindi ko para pakialaman. Papakailaman ko lang, or hindi naman papakailaman, makakarinig lang sila sa akin ng totoong life advice patungkol sa relationship pag nakita ko na in love sila. Kasi ganun yun Yung mga barkada ko, may mga inuuwi nila pa iba-iba. Pero kilala ko sila hindi sila in love. Tigang lang sila. Libog lang sila. Tapos amoy ko rin kung in love sila. Pag nakita kong in love siya, doon na siya makakarinig sa akin ng Hindi pa rin pangingialam Binibigyan ko lang siya ng mga pointers. Kasi in love na siya kasi doon sa bahay, ako yung committed May partner ako Sila hindi tigang lang sila Kung sino-sino lang mga binibengbang nila Pag may isa ako nakita doon or dalawa na nakita, puta, in love ka na. Love story na yan Yun lang, doon lang ako manghihimasok. Pero pag yung ganyan na amoy ko na tigang ka lang, libog ka lang, labas ako dyan. Pares tayo dun sa idea na hanggang hindi na-apektuhan yung trabaho mo. Yeah. Diyan nakawatak-watak yung mga bata ko dati. Sa ganyan. Kasi nagkaroon sila ng mga chick. Kasi nayaan ko na rin na idalin nila yung mga chick nila dun sa trap house. Sa bahay na pinagtatrabahuan din. Sige, sama nyo lang. Kaso,
di na nila nakuha yung mga trabaho talaga. Pag naging distraction kasi talaga, doon na, hindi na okay. Pag naging distraction yung babae sa ginagawa mo. Kumbaga, bobo sila mag-balance in a way sa time management at the same time, mas tinatamad sila eh. Imbis na dapat motivation, ako namomotivate ako pag may babaeng pupusta sa akin, pre. Yeah. Para mas lalo kong sinisipagan. Diba? Totoo. Kasi nung una, ikaw lang yung naniniwala sa sarili mo, para ka lang baliw, no? Ngayon, putang, may kumpiyansa siya sa akin, no? May buhay na tumataya sa'yo, Yes, sir. Kasi yung buhay niya pwede mapariwara, eh. Di ba? Kasi mabuntis mo siya, sumama siya sa'yo. Pumupusta siya, eh. Yeah. Etong, yung iba naman, kasi tinatabad pala, baliktad. Wala kasi, kumbaga, may mga lalaki kasing ganun, pre. Ang ini-aim lang nila makaharbat lang ng babae. Yun na. Yun lang. Para sa akin, the best thing dapat din sa lalaki talaga kasi mataas dapat body count mo. Pangit to pakinggan sa mga normal. Pero dapat talaga nasa mataas body count mo. Eksperyensado ka, no? Bilang lalaki. For me, at least minimum 5 check ang body count mo. Ang dumaan sa'yo. Oo. Nabembang mo. Kung mas marami, mas maganda mga 10-15. Pero dapat mag-condom ka na. Dapat health pa rin Protective sex dapat practice yan So, at least dapat 10 to 15 or dapat mas marami pa para mas gamay na gamay mo. Kasi putya yung mga pumalpak na mga naging nahawakan ko mga tao nun, mga naging empleyado, kadalas ng mga pumalpak, mga isa lang chick nila, dalawa lang. Yung isa virgin pa, na-virgin na siya ng babae na yun. Tapos nabaliw siya doon. Oo, pre. Nabaliw siya doon, iniwan siya bigla. Putang ina, no? Apektado yung trabaho namin dati. Dahil mga bobo sila umawak ng babae. Kasi nga mga isa pa lang chick nila, pangalawa, pangatlo. Yeah. First time makaharbat nung ganong klase ng EA. Oo, hindi alam paano i-handle. Yun nga makuli, kahit alam naman nila mga pokpok yung mga babae, pare. Dahil nga pangatlong chick pa lang nila yun, pangalawang chick pa lang nila yun, hindi nila kaya. Kahit anong tips sinasabi ko, okay lang bembangin mo yan. Pero alam mo naman yan kung saan natin dinampot yan. Alam mo naman kung ano galawan yan. Diba? Alam mo kung gaano karumiya, kung gaano klase yan. No? Pwede mong bembangin, iwasan mo mahalin kasi nga masisira ka. Yeah. Ayun, nangyari nga, puro nasira nga lahat. Kaya sila. Talaga, very advisable talaga sa lalaki na eksperyensado. Dapat. Kasi, tangina marami na namang kukunot noo dito. Kasi nga, yung sa babae, pre, hangga tumataas yung body count nila, mas nafa-fact up yung utak at decision making nila eh. Totoo While naman. sa mga lalaki, habang nagiging eksperyensado ka, naging confidence. Mas nababracketing mo yung itong mga klase ng gantong babae, ganto ganyan. Mas natututo ka eh. Pero hindi ka mafo-fall sa pokpok, number 1. Sa pangkalsadang babae. Hindi ka na mauto, basta-basta. Hindi. At dun nga nadali lahat. Yeah. So, sinakyan sila ng mga ebab na gano'n, na klase, tapos pinaglalaruan yung utak nila. Sinasabihin lang sila na huwag ka nang sumama dyan, huwag ka nang pumera dyan. Ang nangyayari nga, sinusunod nila kasi nga demonic shit na yung babae na yun eh. Crazy na yun. Tangina, magaling ka mag-basketball, tapos nagjowa ka ng babae. Huwag kang pumunta din sa mga ganun-ganun. Fucked up na. Sumali sa liga. Fucked up na kasi yung babae na yun. Tangina, rapper ka. Diba? Huwag ka nang sumasama dyan. Yan. Pero legit, yung sinasabi nyo, pre, again, magandang point na naman yan para mapatibay yung sinasabi natin na kahit papaano, kailangan alam mo nga yung game. Kasi nga, imagine niyo bro, nag-focus lang yung lalaki, Brad, sa pagpapayaman niya. Diba? Katulad ng mga nag-message sa atin na, boss pa, gusto ko yumaman lang muna without the distraction ng babae. Okay, pwede naman. Pero ang mangyayari nga sa'yo, bro, imagine mo, nandun ka na, marami ka ng kayamanan, may pera ka nga, pero wala kang experience, as in zero experience ka. Doon ka pa na in love kung kailan maraming pwedeng mawala sa'yo. Yari ka, Brad. Diba? Kaya nga sabi ko, hanggat maaari, okay, focus ka dyan, but you should know the game. Susundot-sundot ka. Susundot-sundot ka. Kasi, mas delikado doon. Yan, again, so yeah. Yun. Naman. Sa pag-andong ka na nga, pre, kahit wala ka pa doon sa top, pero pag nandun ka na sa journey to the center of the gravity of the earth. Tangina walang hanggang resources. Ang kalaban mo, kasi bago ka makarating doon, tinalo mo na si katamaran eh. Tinalo mo na si negative vibes ng mga konsino eh. Puta, ang kalaban mo doon para sa akin, crazing babae na eh. Pero pag na-meet mo yung crazing babae doon, puta, pwede kang ubusin nun eh. Ubusin ka talaga. Back to zero ka, mapapaganon kayo. Pag kinang ina mo nangyari. Kaya mas mabuting mabasa mo na yan, ma-experience mo na yan. Nung zero ka pa,
Para wala masyadong mawala sa'yo. Sakto At least lang. malalaro mo lang siya. Di ba? Mentally fucked up ka lang. Tang ina legit, pero magagang, putang ina nangyari. Ano nga ba punot dulo nito? Dahil yan sa maraming mapaglarong babae. Kasi nga, kung konti yung mga yan, hindi na namin kailangan magpataas ng body count. Hindi na namin kailangan maging matalino, maiwasan yung mga baliw Yes, na sir. babae. Ngayon, kung konti lang naman yung baliw na babae, 1-2 body count ng lalaki, okay na. Settle down. Ako, totoo yan, pag binigyan mo ako ng isang babaeng sobrang tino, tapos susunod at gagawin niya lahat ng kailangan gawin at mission namin, putayin, hindi na ako magpapalit eh. Okay na ako dun eh. Okay na ako dun. Sa side chick lang konti, pero okay na ako dun. Okay na ako dun. Sa isa na yon na matino na yon, tapos pare, Tuso kasi talaga, ang no? dami ko sigurong pera sobra ngayon. Ina, mas tuso kasi talaga ang babae kaysa sa lalaki. Di yan, Example, pre, na mas tuso, mas demonic ang babae kung paano niya gamitin ang mga nasa paligid niya compare sa lalaki. Mas malaking porsyento ang Pinay na jojowa ng AFAM para mabago yung buhay. Pero makakita ka ba ng Pinoy na jojowa ng Amerikana para mabago yung buhay niya? Meron, pero maliit na porsyento. Sobrang liit. Majority talaga, Pinay. Di ba? Alam niya kung paano niya gagamitin yung kipay niya. Yeah. Ayun yung pantagos niya. Pantagos Kaya niya. tuso talaga. Kaya may ganito. Hindi namin sinasabi na, kasi para nga saan, respect the hustle yun. Kung yun yung way nila eh. Yeah. Like for example, yung mga pok-pok, yung mga ganyan. Kung ayan yung way nila, kung paano nila lalaroin tong reality ng mundo gamit yung kipay nila, tsaka kung paano sila magpautog, respect the hustle sagad ako. Ngayon, kaya tayo may ganito, kasi dahil tuso nga ang babae, ogag naman ang lalaki. Wait. Ogag ang lalaki, pre. Wait. Tuso ba talaga matatawag yung babaeng gusto niya ng resources ng lalaki? Depende sa the way Pag niyang ogag, gamitin, para sa bro. pag ogag yung lalaki. Kasi nga, ito tuso ang babae, ogag ang lalaki. Paano ogag? Parang ogag lang. Di ba, ano tayo, kumbaga, nagiging aware tayo. May mga realizations tayo. Lumulupit tayo. Pero most of the time, ogag tayo, laro lang tayo, trippings lang tayo. Hindi, dun sa sa AFAM itself topic, parang I challenge your point of view muna. Dun sa AFAM na topic na dumojowa ng tuso tong Pilipina kasi dumojowa ng AFAM because of his resources. But the thing is, tuso nga ba talaga ang Pinay kapag pumili ng AFAM na mayaman? Parang hindi eh. Kasi design Depende sila doon eh. sa akin, bro, kasi yung kung sasabihin mo kasi yung word na tuso, yun eh, merong yung intent behind sa ginagawa mo. For example, lahat naman ng babae gusto ng resources. Diba? Yeah. So, ang gagawin ng iba, by their nature, gusto talaga nila ng may resource yung lalaki. Totoo. So, ang normal way gawin ng babae is humanap ng matinong partner, mahalin yung partner niya para yung lalaki talagang willing na ibigay sa'yo. Diba? That's the normal way of getting ng gusto nila. Diba? Correct. Ang tuso kasi is a negative word. Parang merong negative motive behind ng ginagawa mo. Diba? Meron kang parang secret agenda. Like for example, gusto mo nga nung resources, paano mo kukunin yon? Anong pangit na ginagawa ng ibang kababaihan? Manipulation. Diba? Manipulate niya yung lalaki, pero ang totoo, gusto niya lang pumunta ng States. Pagdating ng States, kukubra ng pera, tapos magpo-file ng divorce doon. Nandun eh. Magiging tuso siya kapag meron siyang ginawang negative towards after makuha yung pera. Yun. Pero, kapag sinamahan niya yung lalaking mayaman, at the same time, minahal niya rin ito, hindi siya tuso. Hindi Siguro tuso. Kumbaga normal yun. Hindi tuso. Mali yung word. Hindi tuso. Kumbaga, Opportunistic. Hindi. Ganun pwede rin. Between lalaki and babae, mas smart gumalaw si babae. In terms ng pera. Tas lalaki ogag pa rin. Kasi nga may ganun sila na di ba? May ganun sila na lundag sa bangin. Lundag sa bangin yun, pre, para sa akin eh. Tangina, jojowa ako ng apam. Lalandi na lang ako ng apam. Jojowa na lang ako ng ang apam. Aasawain ko na lang ang apam. Life-changing. Yeah. Habang lalaki, tayo, madalas, most of the time, ligaw tayo, pre. Trial and error yung buhay talaga natin eh. Totoo naman. 'Di ba? Kaya parang hindi tuso, mali yung term, mas smart move, mas matalino. Mas matalino ang babae. Correct. Nasa sobrang talino nga ng babae, maraming babae ang nakakapagpaikot sa palad nila ng lalaking ogag eh. 'Di ba? Totoo 'yun. Pero I think kaya nangyayari 'yun kasi mas matalino nga socialize yung mga babae dahil kahit hindi sila natitira, mas marami silang nakakasalamuha, hindi sila nare-reject
at mas maraming validation. Maraming kumakausap sa kanila all the time. Real talk, agree ako dun sa social skills. Mas diba? Mas improve sila dun. Tayo kasi mga lalaki, pwede tayong sabihin bastos mo, ang epal mo. Pag ginanon tayo, parang tangina nyo, ayoko na kayong kausapin dyan. Big deal sa atin yun. Ayoko na kayong tropahin dyan, ang kupal nyo pala. Tsaka yung circle of friends ng lalaki lang, tanga bilang sa kamay sila. Putang sino yung mga yan? Kaya marami silang tropa. Kaya papasok doon yung sinabi mo na matalino sila sa paggamit ng totoo nga, no? Wise, sobrang wise. Ang dami ba naman nalapag ang inuman eh. Tangina, biruin mo. Sobrang wise nila, bro. Sa sobrang wise nila, di ba? Ang galing nila din pagdating sa ganyang bagay. Maraming lalaki ang sumasama ngayon sa mga movement nila, nagiging mga white knight support dahil sa sobrang lakas nila. Ito sakto, follow up natin yung question. May question sa Telegram group pero wag na natin i-drop name kasi medyo supot yung tanong nila. Ano daw thoughts natin sa white knight game? Kasi nga parang wala naman daw masama sa pagiging white knight. Kung titignan mo nga daw maigi yung white knight, gentleman nga daw yun eh. White knight nga ang punot dulo kung bakit ganito yung mga babae ngayon. Kaya kung bakit sinasabi ko na salot ang mga white knight. Again, video ka niyan, bro, di ba? Yeah, sila yung reason kung bakit ganito yung mga babae ngayon. Sila rin yung reason kung bakit lumalaban yung feminism sa ganitong nangyayari. Ba't gusto nila maging matriarchal instead of patriarchy? Sila punot dulo. Kasi hindi naman kaya ipaglaban ng mga babae yung mga yan eh. Yung mga rights na yan eh. Lalaki lang din maglalaban sa mga yan. Which is sila na yun. Which is yung mga white knight nga. Sila rin nagpapamper at nagpapandering sa mga ganitong shit. Kaya bullshit. Kaya dumadami pokpok. Sila rin ang dahilan. Sila nagpe-fed up. Kanina yung pinag-usapan natin, no? Yung about dun sa lumalapit daw sa kanya yung babae. Diba? Enabler. Baka sabihin nga nila enabler yun. But, babae ang lumalapit sa kanya. Hindi naman pinipilit nila. So, hindi siya. Yung mga white knight na yan, no, I consider them enabler din eh. For example, no, kilala nyo na naman to ibig ko sabihin, yung parang chipmunk. Pare, chipmunk. Hindi niya nakikita pag ang babae ang gumawa ng issue, hindi niya kino-call out, bro. At least sa amin dito, we're fair here. Babae talaga tinitira namin dito, supot ka na lalaki. Ngayon ka lang din napansin, no? Babae na paangkang, call out ka namin dito. While ang mga white knight na yan, sila ang solid na enabler because hindi nila nakikita yung mali ng kababaihan. Legit pre nung politics pre nung senatorial. May isa siyang pinopromote na senatorial candidate na babae na nagkaroon ng kontrobersya yun patungkol sa mga hayop. The error na yung babae na yun. Hindi naman niya in-explain, hindi niya kinall out. Basta ang sinabi niya lang, inaalis ko na po siya sa list ko. Yun lang. Hindi niya kinall out. Ba't hindi niya binreakdown? Hindi man lang niya tinira. Wala. That's walang the problem. Ito yung problem ng white knight. Diba? Sila ang problema kung bakit sila salot, sabi nga ni Sada. Because, again, maniniwala pa ako na may use sila sa society kung parehong gender kino-call out nila. But this white knight salot na to, lalaki lang ang kino-call out nila. Lahat ng gawin ng kabalastugan ng babae, bulag yang mga yan. Bulag. So again, hindi na siya para sa akin, hindi siya pagiging gentleman para sa akin. Again, katulad ng pinag-usapan namin about sa babae, merong malicious intent. May tuso tong mga white knight na to kasi behind those gentleman facade, yung pagiging Mr. Harmless guy nila. Gusto nilang makabembang. Yun ang way nila, makabembang. They use manipulation because, again, matatalino din tong mga bro. Yeah. Kung makikita nyo yung mga videos ng mga white, puro emotions, may background music. Because they know that girls are emotional. Kaya nilang makalambot ng ng babae na mapunta sa kanila and then, pak! Diba? Kuha nila yung attention. Mr. Diba? Harmless agad, no? Stupid! Ina nito mga to. Tsaka, kaya napapansin nyo, sobrang nagiging magulo na yung internet dahil sa mga babae na nabigyan ng influence nang parang hindi naman sila meant magkaroon nun. Pero nagkaroon sila nun dahil sa mga white knight na parang
nakatanghod sa kanilang ganun, sa suso nilang papaalugin na lahat ng gagawin nila bibigyan ng engagement. Kaya sumisikat yung mga babaeng hindi naman karapat dapat sumikat dahil sa mga supot na white knight na, like for example, yung doon lang sa nagmomotor eh. Hindi ko naman tinira, pero kinontent ko yun, yung babae nagmomotor. Ginera ako ng mga ibang motovlogger na white knight Stupid. Ina mo, ganto ganyan. Di ba? Diba? Kasi, again, yung white knight, hindi nga nila nakita yung kamalian o ginawa ng babae. Doon sila nakatingin sa suso eh. Oh. Tigang sila doon eh. In-hit sila doon eh. Oh, legit pre. So, again, based doon sa mga sinabi namin, mukha ba siyang gentleman o dahil gusto lang nilang makascore? Diba? Bobong gustong makascore. Bobo in a way na hindi niya kayang magpalupit at gumawa ng mga method para ma-acquire yung gusto niyang klase ng babae. So, dito na lang ako. Manipulation sasaluhin ko na lang yung Duramo, girl. Manipulation talaga na lahat, yun. pati bading. ibang way siya ng manipulation, kumbaga eh. Di ba? Tapos yung mga white knight pa galit na galit sa mga katulad namin na paano, alam namin kung paano makakuha talaga ng babae by talking to them, interacting with them, which is yung traditional at yung natural way paano makakuha ng babae. Tangina nga nun, diba? pre. Pero sila gagawin nila manipulation. Sila yung manipulation. Manipulator hindi kami. Actually, diba? Hindi kami kasi kami direkta kami nagsasabi sa inyo. May mga wala nang background music dito eh. May mga atake silang pre, 'di ba tayo? Tinatakal natin dito yung hoe face or yung mga babaeng pakangkang para magkaroon ng idea yung mga nanonood na lalaki para hindi sila matrap ng mga ganong klase ng babae. Yeah. Ngayon, ang sinasabi nun sa TikTok, bakit ba ini-issue nyo ng ini-issue yung mga babaeng may hoe face? Bakit ba ini-issue nyo ng ini-issue yung mga babaeng may mataas na body count? Naapektuhan ba yung buhay nyo? Putang inang argumento yun. Yun na yun. May solid ang putang ina eh. Kakapa-cute, kakapapogi, no? Nawala na yung utak. Naging hangin. Tapos magugulat ka sa mga yan. Mga ano yan, pre? Mga cum laude yan sa gantong course, gantong school. Pero mangmang, no? Hindi yan sukatan. Hindi lahat na matalino sa edukasyon, magaling sa buhay. Usapin ng buhay. Okay, sandaan niya na. Well, usapang white knight, may mga good side sa akin yung white knighting. Ako, nagwa-white knight ako sometimes kapag kailangan. Paano? Anong way? Sa mga pag-chick, pare. Paano? May mga time kasi na kailangan hindi mo kontrahin. Alam mo yun? Hindi naman siya white knight, pre. Actually, parang part of the game siya na unang 2 to 3 weeks pag may binibigay siya na ganito kasi, ganito ganyan, wala ka ibang gagawin ito kung makinig eh. Hindi mo kukontra yan. Okay lang yan. Hindi mo nga ganun. Grabe naman yun. Puta, kahit hindi mo kilala yung kinukwento niya, kailangan lang mag-match yung emotion nyo, no? Tangina ni ganito ganyan. Ganito yung ginawa. Gawa ganun yung babae sa'yo, di ba? Part of the game na kailangan niya maramdaman na aswan kami. Kaya nga. Tangina nun ah. Ako nga. Hindi white knight yun? May mga time. Sige. Pero parang yung kasi yung pinakamagigits ng lahat eh. Para sa akin may mga times na I need to do white knighting. Especially sa babae na minsan ka sinasarkasam, inuulol ko na lang. Hindi pre, bigyan kita ng bigyan kita ng comparison ng pagiging white knight tsaka nung alam mo yung game. Like for example, pag may babae na, putang ina ng ex ko, ito lang ng ex ko, grabe kasi ginawa sa akin noon, ganto ganyan. Yung alam yung game, putang ina niya nga, 'di ba? Putang ina, sakit nga noon. 'Di ba? Ayan. Pero pag yung white knight, okay lang 'yan. Kung ako, di kita gaganunan eh. Di ba? Nakita mo yung Di ba? Parehas 5 seconds pero nakita mo yung pinagkaiba. Alam mo kasi may mga lalaki naman dyan na itatrato ka pa rin ng tama. Yun, white knight yun. Manipulation nga yun, white knight yun. I see white knights as manipulators, pare. Hindi exactly. Machiavellians yung dating, di ba? Ibang, kasi ang para sa babae, again, hindi nga kasi marunong magbasa itong mga to. Ang manipulator sa kanila, mga babae, yung katulad natin na sinasabi yung totoo. Biruin mo, nagsasabi na ng totoo, manipulator pa. Pero ang hindi manipulation sa kanila ay yung ikakares yung emotions nila. Yung 5 nakapalibot sa kanila na one of the boys sila kasi nga less drama daw dun sa tropahan na yun. Hindi nila alam. Manipula siya doon. Oh. Puta, magbigay lang siya ng isang hint doon na gusto niya ng bengbang. Tangina, kakaryuin siya noon eh. Kakaryuin siya noon. Tangina yung mga white knight na yun. May video yung pinanood ko. Tangina, wala. Sarap sana i-flash dito. No? Yung si Mr. Harmless, no? Yung may kasama siyang no? Tangina. Basta, tangina yung mga white knight na yan. Bigyan yung natulog sa sofa. Hindi nakaspot. Bigyan yung pagkakataon yan, babengbangin kayo. O sa mga babae na lang na makakapanood nito, yung mga white knight na gentleman na yan, na tropa nyo, na less drama ka mo,
Bigyan nyo ng hint na gusto nyo siyang makalove-making. Tignan natin kung papayag o hindi. Mas marami pang ang baho yung mga yan, pre. Kasi isipin mo, ito na lang yung isang influencer, nagpakasal sila, di ba? It's puro issue mga nagsilabasan ngayon, di ba? Alright. Yung lalaki, putang ina, bumibili ng di ba? Naglabasan ng combo, bibili ng meron pa siyang 2 minor, tangina 15 pare. Isipin mo yun. Tangina, so mas marami pang ang bullshit yung mga white knight na yan eh. Kasi nga, yun nga eh. Sa dami nga nilang baho sa katawan, again, manipulators to, nagbabalat kayo yung mga kasi marami ng baho yan, kaya talagang ipapalabas nila sa social media na I'm a nice guy kasi gusto kong pagtakpan itong baho ko sa likod. Ganyan yung mga no? Kasi sa kanila din yung mga bullshitan na lumalabas na. Diba? May binibili, may mga babaeng side na ganito, pero ang bait-bait niya, no? Loyal daw siya, husband, blah, blah, blah. No? Bullshit. Ina nyo, white knight pa, gago. Delayed lang dito sa atin, bro, sa totoo sa Pilipinas eh. Pero sa Western country, mga tumira kay Tate na pa-white knight. Puta-puta, nung after a month, lumabas na mayroon pa siyang ginugroom na pero tinitira niya si Andrew Tate na nung kasagsagan na tinatrial si Andrew Tate. Kasi sabi niya, hindi, Andrew Tate is a misogynist, ganyan-ganyan. Ang dami niyang tinira. After a month, puta, lumabas sa YouTube, balita na may ginugroom pala siyang minor. Sa Western country yun, ha? Mga putang marami na, bro. Marami na. Stupid. Search nyo sa TikTok, mga white knight sa Western country na na-expose na puta. Sila pala yung may mga ginagawang mas malala pa dun sa mga tinitira nilang alpha male so isa sa reason talaga, tama yung point mo, pinagtatakpan lang nila yung dumi nila sa likod. Pero pagtatakpan mo na namin tong part na to dahil sa susunod na part. Galing talaga.